kumusta kayong lahat? Medyo matagal akong hindi nakapag-upload ng mga welding jobs. Ngayon may bago na naman akong project. Medyo malaki ito. Medyo mahaba. Kasi ang gagawin ko ngayon ay garahin ng mga dump truck, mga pang-deliver ng mga truck na medyo malalaki. Okay, for the meantime, i-sketch ko muna kung anong kalalabasan ng aking pinaka-gagawing project ngayon. Okay, so ito ay ang gagawin ko lang ngayon ay purong steel matting lang para magaan. Kasi medyo nagtitipid ng konti. Madali na yung susunod, pwede naman itong patungan ng yero kung sakaling gusto na may-ari na sarado ang gate. Okay, so for the meantime, i-jot down ko muna, i-drawing ko muna yung pinaka-detalye ng aking gagawing gate. Okay, so medyo mahaba ito. So sandali lang at i-drawing ko lang. Okay. So ito yung detalye ng aking gagawin ngayon. Bali, ang pinakahaba niya ay 30 feet. 30 feet ang pinakahaba nito. Tapos ang pinakataas, 6.5 feet ang pinakataas ng ating gagawing gate. Bali, 4 na paypay ito. Ngayon, itong isang side na ito, maililiko o may tutupi. Ito ay cylindrical hinges. Yun, yung mga cylindrical hinges. Itong mga to, puro lang ito tubo. Puro lang ito D1 na GI pipe. Ang kapal lang ng tubong ginamit nyo rito, medyo maliit lang. D1 lang. 1 inch ang pinaka-diameter. Pero sa tingin ko, kaya na yan. Kasi steel matting lang naman lahat ito. Bali, ganito ang kalalabasan yan. Parang mga steel matting lang lahat yan. Babalutin lang lahat yan ng steel matting. Kaya medyo magaan lang. Okay, so hindi ko na ipinakita yung pagpuputol, pag-prepare ng materials kasi masyado ng basic. Okay, so ngayon, ina-assemble ko na ngayon yung mga frame. Ito muna ang unahin natin. Itong pinaka-frame na to. Medyo mahirap kasi ito kasi medyo mahaba. Kinakailangan dito ng mga bara-bara, mga extra bar para may position ito. Kasi 30 feet ito. Ang isang buong pyesa, 20 feet lang. So, may hirapan tayo magbuo ng bara-bara. Kaya ang gagawin ko, ang ginawa ko, nilagyan ko na lang ng support dito sa bawat pagitan. Ganyan muna ang unang gagawin. Ipipix muna itong mga haba na ito, itong horizontal na ito. At saka yun. Then, saka ikakabit itong mga vertical na ito. Okay, so samahan nyo ako sa welding area at tingnan nyo kung paano ko binubuo yung ganitong klaseng mga project. Sana samahan nyo ako at sana may mapulot kayong idea kung paano ito binubuo. Okay, so punta tayo sa welding area. Okay, yung iba, sinimulan ko na itong sa kanina. So ayan, ganyan siya kahaba. Yan ang kanyang actual. Yung isang yun ay position ko na yung isa. Yung isa papunta ron. Bali, 30 feet yan. Yung kabilang side na lang ay ang babanatan ko ngayon. Okay, so panoorin nyo na lang ako at hindi na ako masyado magsasalita. Panoorin nyo na lang paano ko ito binibira. Medyo mahaba kaya medyo malayo-layo ang ating camera. Okay, so tingnan nyo na lang kung paano ko ito bubuin.
nakalimutan ko maglagay ng panyo. Mahapdi sa lig kapag wala akong ganito. Wala kang takip sa lig. Okay, yung iba nagtataka bakit wala raw akong PPE, wala akong gloves. Sagabal kasi kapag nag-assemble ng ganitong project, kaya pwede na doon kamay-kamay kasi mild lang naman ito, hindi naman talaga babaran ito eh. I mean, hindi talaga puro full wind ang pang matagalan. Pa-ispat-ispat lang naman ito, kaya okay lang na maski walang PPE. Anyway, makapal naman ito ang mga kalyo na ito. Kaya okay lang. Pero sa mga baguhan, gumamit kayo ng PPE. Okay, so i-assemble ko na yon. Tutuloy ko na. Okay, kung napapansin nyo kanina, kinakalangan ko yun para mag-level yung ating
ang ating ginagawa. Kasi yung aking flooring ay wala sa levelasyon, kaya ginagawan ko ng paraan. So ayan, nakaporma na yung frame. Okay, so ganyan kahaba yan. Okay, so ipoposition naman natin yung mga vertical. Pero medyo i-eskwala muna natin yan. I mean, nahatiin ko muna yung pag-i-eskwala, kalakalahati, kasi sobrang layo. Wala akong buong materyales para sa ganito habang pag-i-eskwala. Kaya ang pag-i-eskwala gagawin ko rito ay kalakalahati lang muna. Okay, so samahan nyo ako paano ko to ginagawa. Dito tayo sa bandang kalahati na ito. Okay, so i-isparan ko muna itong pinaka-gitna niya. Ito yung pinaka-gitna niya. Ipoposition ko muna ito, tapos yung dalawang tubo na yan, tapos mag-i-eskwala din, yung mga pagitan naman ulit. Saka na natin ikakabit kapag eskwalado na. Okay, so nakaposisyon na yung gitna na yan. Yan ang pinakakalahati. Ang gagawin naman natin, kukunin natin yung pinaka-diagonal niyan. Yung pinaka-diagonal na distansya na bawat pagitan niyan. So kinakailangan makita natin yung pinaka-eksaktong diagonal. So medyo mahaba-haba ito kaya medyo mahabang diagonal barang gagamitin natin.